Standby lang mga kapuso. Andyan na ba? Nasa linya natin si Director Luisito de los Santos, ang Director ng Maritime Industry Authority. Director, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Good morning po, Director. Si Ma'am Lala na po ba to? Si Lala po, tsaka si Joel Subel po ito. Ay, magandang umaga po Sir Joel and Ma'am Lala. Opo. Nandito po ako ngayon sa Zamboanga at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ito yata batay sa atas po ni Secretary Lopez, yung pagkakandak po ng Maritime Safety Audit, Compliance and Inspection. Dito po sa Opo. mga barko po ng Allison Shipping Line. Ano bang initial investigation na lumabas po sa inyo? Bakit lumubog itong MV Kirsten 3? Nasa document evaluation pa lang po tayo kasi kasalukuyan pa rin po yung search and rescue operations po na ginagawa ng Philippine Coast Guard. Pero nag-i-interview na po tayo dito sa Zamboanga para makakuha po tayo ng mga leads at intensified po talaga at comprehensive yung inspection saka audit po na inatas po ng ating mahal na secretary at pati na rin po, utos na rin po ng ating mahal na administrador, si Ms. Sonia Malaluan. Nag-isa na po tayo ng grounding sa lahat ng fleet at the same time, yung mga safety inspectors at mga auditors po natin from all over the Philippines, nag-issue na po si Administrator Sonia ng special order at parating na rin po sila dito sa Zamboanga. Okay, ilan po ang covered nung grounding na inuutos po ng Marina ng DOTR? Lahat po ng mga passenger ships ng Allison. Meron ba kayong datos diyan kung ilan po itong mga passenger ships po nila? Meron po yung data ng ibibigay ko yung po ang covered po na barko na intensified po yung yung audit po natin ay ang lahat po ng passenger vessels po ng Allison ay 24. Okay, so lahat po 'yon grounded. 12 po yung operational, Okay. 6 po yung nasa dry dock, at 5 po yung not operational at 1 po yung lumubog. So technically 12 po yung yung i-inspect po ng Marina. 12. Ng mga na passenger ships po ng Allison. Okay. Director, particularly po ako muna dito sa lumubog. Na-imbestigahan nyo na ba? Kailan ho ba to huling nabigyan ng clearance o na-check at pumasa dun sa ikangay standards natin? Sa mga documents po ng Allison, per our initial evaluation, valid po lahat ng kanilang mga safety certificates. So, Okay. pinayagan na makapaglayag. Opo. Seaworthy. Ika nga, tama ho ba, Director? Yun po yung yung pagpapasahan po natin dun sa mga papel, it appears po na seaworthy. Okay. Pero ang instruction po ni Secretary sa ni Administrator Malaluan, we have to dig deeper to determine po talaga yung root cause ng paglubog po ng barko. Kailan ho ginawa itong clearance na ito? Magkakaiba po kasi yung validity dates ng ating mga safety certificates. At so far po, ang maipapasigurado ko po sa inyo, valid po lahat ng mga certificates po ng yung lumubog po na barko. Meron lang din po kasi ako na-monitor na isang survivor nagsasabi na hindi ho sila agad nasabihan nung tumagilid na, hinahanap ang life vest, wala dun sa lugar nila, lumabas pa paglabas nila o dun sa area na meron, pero naka-lock daw. Yung mga ganun po, ano ho ba talaga ang panuntunan pag sa yung mga safety mechanisms o precautions natin sa mga paglalayag ng ating mga barko? So meron bang clear violation dito na nasilip nyo na po ba ito, sir? Ma'am Lala, napakalungkot po na recount ng ating survivor po na yon. At ang lahat po dapat na mga life vest po natin
ay kung ilan po yung passenger capacity, yung authorized passenger capacity, dapat ganun din po yung bilang ng life vest. At the same time, ano po dapat, hindi po dapat sira-sira at accessible. Accessible, That no? that will be subject to a thorough investigation Oho. at kung Oo. bakit nakalak Kasi- at hindi dapat po. Yes, so I assume kung nabigyan siya ng clearance, na-check tong aspeto sure. na to. I'm Pero sure, bakit nung kailangan na ng mga pasahero, ba't wala? Hindi ba? That will Oo. be subject po to an investigation para malaman po natin kung saan po at sino po yung nagkamali po sa ganitong sitwasyon. Ang Marina is a subject po sa investigation. At the same time po yung ating commandant kahapon, sinabihan din po niya at sa mga kasama po natin sa Philippine Coast Guard. And at the same time, investigahan din po natin yung crew at the same time yung management po ng Allison Shipping. Okay. Aha. Ang validity ng clearance yearly, tama ho ba, Director? Yes po. Every year, chinecheck po yan. So, chinecheck para po din natin. pong rehistro ng kotse, Kotse. no? Opo. Na every year dapat to nire-renew. Opo. Okay. Safety po kasi Opo. kailangan po natin siguraduhin na ang mga safety documents ng ating mga barko ay valid. Kasi napaka-risky po talaga ang traveling via sea. Opo. So we have kasi iba po yung demands po ng safety sa mga mga barko, mga bangka. Notin po na tayo ay nasa isang archipelagic country po tayo. Archipelago po. Opo. Okay. Hindi ba factor sa pagbibigay po ng clearance ang history po ng kumpanya? Kasi lumalabas po, batay po sa record, 32 insidente na po sa dagat ang kinasasangkutan nitong Allison Shipping Line mula noong 2019. And not too long ago, 2023, meron na po silang kinasangkutan. Nasunog po yung isang sa mga barko po nila. 3 po ang nasawi po doon. Opo. Ano yan? Nasilip pa ninyo? Hindi ba factor? Teka, ang dami na yatang violation nitong Allison Shipping Line na ito. Talagang per barko ang ginagawang pag-inspeksyon ng Marina. Yes po. At kung saan po nasunog yung barko nila, doon din po lumubog yung barko ngayon. Nako, Sus Mario Joseph. So, dalawa na pala ito. Doon sa dagat na yun mismo, no? Sa Basilan din, Direktor. Opo. So, ang inspection po na gagawin ng Marina, hindi lang po inspection na audit po. So, may mga checklist po tayo sa Marina at doon po natin makikita on a per vessel basis Per yung vessel, compliance okay. po nila. Opo, ang compliance po nila sa ating mga safety regulations. Director, moving forward lang, alam niyo ho ngayon napakarami aksidente sa dagat. 3 na. Hindi lang ito. Ngayong 3 na. Enero. Meron pa ulit Enero, mga no? motorbangka maliliit. Meron ho ba kayong maaring polisiya o plano? Paano ho mas maiiwasan ito? Kalauna na ho. Ano ho kayang nagiging dahilan? Kasi hindi natin alam din, no? Under investigation to kasi malaking barko to. Pero paano yung iba para ho sa kaligtasan din ng ating mga lumalayag sa dagat? Ma'am Lala, ako po kasi bagong talaga ng director po ng Enforcement Service ng Marina. Galing po ako doon sa Planning and Policy Service ng Marina. So, I already initiated a strategic approach on how we will deal on this issue sa ating sa pag-inspect po sa ating mga barko. So, it will be a risk-based compliance monitoring. So, ika-categorize po natin ang ating mga barko into high risk, moderate risk, tapos yung mga lorries. Yung mga nasa lorries, ibigay na natin sa kanila yung pagkakataon kasi nagko-comply sila to just enjoy Okay. yung sa economic benefits po of doing business sa maritime industry. Subject pa rin po sila sa mga inspections natin, pero yung regular audit and inspection na. Yung mga nandun po sa high risk level, talagang tututukan po natin. HR, ano po yung sino yung nakapaloob doon sa high risk? Yung mga high risk po, magde-develop po tayo. Actually, magde-develop okay. tayo ng point system and we will involve po yung mga stakeholders natin para sila mismo
alam na nila yung risk level ng kanilang barko. Kasi hindi naman po kayang i-monitor lahat ng barko natin sa marina, noting yung staff complement po natin, and at the same time the number of our floating floating assets po. Alright. Okay. Sige, babalikan ka namin after 10 days kasi binigyan kayo ng palugid na 10 araw para mag-conduct ng maritime safety audit, compliance and inspection. But in the meantime, Director, salamat sa oras mo ha. Salamat Thank you. po, magandang umaga. Thank you po. Thank you. Good morning. po. Good morning. Good morning Si po. Director Luisito de los Santos, spokesperson, Planning and Policy Service ng Marina, mga kapuso.